At nagbabalik ang PTV Sports para sa ating sports banter. Kasama natin live sa studio ang mga idols natin na sina Geno Panganiban at Miguel Mapalad, ang dalawang Filipino mountaineers na gumawa ng kasaysayan sa pag-akyat ng summit ng Mount Everest. Good morning, gentlemen, and syempre congratulations at natahak nyo ang highest mountain in the world. Thank you and good morning sa ating lahat, sa mga viewers natin. Ayun. Pero kumusta naman kayo? Right after nung pagbaba natin, kumusta yung naging experience nyo? Ito, medyo naging hectic ang schedules ninyo. Interviews dito, interviews doon. At mapalad tayo. Oo, at mapalad tayo na nandito sila this morning with us. Yes. After nung expedition, feel namin ni Miguel na blessed kami to have been successful and safe and complete ang mga fingers and toes. So ngayon, more on nagre-recover na lang. Speaking of complete ang fingers and toes, sabi nga ni Jano, no, did you experience any health issues or medical emergencies while climbing Mount Everest? Nagkaroon kami ng light na problema, no? Lalo na yung pababa. Nagkaroon kami ng snow blindness, mild na hypothermia, pero wala namang lumala naman. Kasi expected na yun with given the elevation. No, wala na kasi talagang oxygen. So ayan na yung ubo, sipon, diarrhea, diba? Which may lead to pulmonary edema, cerebral edema, pero naagapan naman. Oo. Alam mo, partner, no, madami nga akong nabasa na these health issues or emergency, very common pag tinatahak ang Mount Everest. Pero how did you prepare for it before the climb? So we had our preparations, physical, mental, and financial. No? So physical, last year we already started climbing high altitude mountains para matrain yung physical toughness, mental toughness, yung technical skills required for scaling such a high mountain, kagaya ng Mount Everest. So doon talaga, since September until February, March, nagtitrain lang kami ni Miguel para maging confident kami para sa expedition na to. Pero I believe parang meron kayong inakyat muna na isang bundok bago pumunta dito sa Mount Everest. Yes. Yung Amadablam, Yes. right? Tama ba? Pwede mo bang idalhin kami doon? Oo, last year umakyat kami ng Amadablam. So, siya yung isa sa technical na bundok. Mas technical siya compared to Mount Everest. No? Mababa siya, pero mas maraming skills na kailangan. Rock climbing, snow climbing, ice wall climb. So, medyo mas mahirap siya for Everest. Doon kami nag-decide na after nung Amadablam, let's go for Mount Everest na. Okay. Sige partner, bago ko itanong ko muna. Kasi na-mention kanina ni Jano na madaming mental, before they climb Mount Everest, talagang you have to prepare mentally. Were there ever a time during the climb na parang gusto niyo na mag-give up, na parang grabe ang hirap nito? Especially nung naka-experience si Miguel ng snow blindness. Madaming signs and madaming times na pwede na. Pero never siya nag-come up sa amin kasi hindi kami pwede mapanghinaan ng loob. Meron tayong goal, di ba? Gusto natin mag-summit. Gusto natin mag-summit after 18 years na walang Pinoy na nakapag-summit. So, we had to be at our most positive state. I'm just curious, anong route yung tinahak niyo? Is it the South Nepal or North Tibet? We went through the south. Yeah. South. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawang route na ito? Yung sa north side is sa Tibet side, no. Medyo mas mahirap kasi yung climbing permit niya, and madalas mas masama yung weather dun sa north side. So sa south side naman po mas maraming support team para sa pag-akyat sa Mount Everest. Kaya lang mas delikado yung part ng south side kasi nandun yung Khumbu Ice Fall. Ayun. Pero before I get to this question, gusto ko lang matanong, kasi alam na natin na napakahirap umakyat ng Mount Everest, medyo technical din, at masasabi natin talagang delikado. Pero dito, ano ba yung pinaka-challenging dito? Kasi parang dun sa mga past interviews natin, sinasabi nyo, ang pinaka-challenging talaga dito ay yung traffic Traffic, totoo ba? May traffic ba sa Mount Ibig sabihin, Everest? madaming nagka-climb. Marami Totoo yung traffic, no? Ang Nepal government nag-issue sila ng 400 plus permits for climbers to
go to Mount Everest. Amin. And hindi ba kasama doon yung expedition team, yung guides at lahat, no? So, nung umakyat kami doon sa weather window namin, that would be 300 plus times 2 kasama yung mga guide. So, nagkaroon talaga ng traffic. Sir Miguel, nabanggit niyo dun sa live before nung pagkababa niyo dun sa Lukla. Ilang oras kang na-stuck dun sa Okay. taas? At saan yun? Could you take us there? Nung after summit ko, nung pababa na ako, nakasalubong ko na yung traffic. So, merong dong part na tinatawag na Hillary Step. Siya yung isa lang yung daan, tapos napakasikip. And inabot ako ng mga less than 2 hours doon. So, medyo malamig talaga. Delikado yung may stuck ka ng matagal sa ganong kalamig. Kaya ang ginawa namin, talaga sumingit na lang kami. Kahit merong mga dead body sa gilid. Nakakatakot pero Talaga ba'y death now? Yes. Pero pala Hindi na nakakatakot. tinatanggal dun yung mga ano nila. may mga ibang katawan na hindi na tinatanggal. Meron namang kaya pa. Kasi yung ibang part talagang sobrang hirap ibabanan ng mga bangkay. Ayun. Napakataas ng Mount Everest, 8,848 meters above sea level. I'm sure per certain height, pwede ka nang bumaba, di ba? Madami bang tumatahak ng pinaka-peak ng Mount Everest? Madami kayo nakasabay? Yes, madami kaming nakasabay, but going back to your question, no, hindi lahat nagsasucceed talaga. No? Lalo na sabihin nating in or after the death zone. So, marami nang bumabalik dyan kasi karamihan sa kanila is hindi na kinakaya yung conditions doon. To give you an idea, ngayong season, ang nakasamit lang ay I think less half ng nakapag-register. Yeah. Ayun. So, hindi talaga para sa lahat ang Mount Everest. Pero, matanong ko lang sa inyong dalawa, ano ba ang Mount Everest para sa inyo? Para sa akin, it's monumental and it's a big milestone for us. No? Na nakapagbigay tayo ng pride and glory sa Philippines at napatunayan natin na kaya natin makipagsabayan tayo mga Pilipino sa world's best mountaineers. Diba? Kahit na tayo nagali tayo na sa tropical country, we live in sea level, kaya natin sa ganito. How about Miguel? For me, ultimate dream for me as a mountaineer. Partner, na-mention nila yung death zone. Can you Yeah. tell us about this death zone? At kung hanggang saan ba yun na para matawag mong death zone? So, sa death zone, no, usually nasa ano na siya, sa Everest, para ma-picture natin, nasa Camp 4 na siya. 7,950 meters. No? Pwede nyo siya imagine na wala nang pwedeng mabuhay doon. Bonus na lang kasi may mga ibon kami nakikita. Pero syempre, galing sa baba yun. Pero wala nang plants or animals. So, may oxygen pero hindi na siya pure. No? Talagang mababa na. So, dito kailangan gumamit ng supplemental oxygen for us to survive. At para din makatulog. Pero ito nga, no, nabanggit natin kung gaano kadelikado ang Mount Everest. Merong isang Pinoy, na si Sir PJ Santiago, si engineer na hindi nakaabot dun sa summit. Pero ano bang, naabutan niyo ba siya doon? Nakita niyo ba siya doon? Nadaanan niyo? Ano bang... Nung nabalitaan namin, nasa summit push na kami, no? Camp 2. Nalungkot talaga kami sa nangyari. Pero sabi namin, hindi naman tayo expected namin na talagang delikado yung bundok na to. Pwedeng mangyari din sa amin dalawa yun. At hindi kami tumigil din sa pag-akyat at nag-summit pa rin kami. And yun nga, sa bandang Camp 4, doon na namin nakita yung kanyang katawan. Anong yung feeling nung after nung death zone, talagang you push through para makamit yung point or yung peak? Ano yung feeling na na-reach nyo yung highest peak ng Mount Everest? Sa Kasi kabila di- sa kabila din ng meron silang nabalitaan na Oo, hindi na maganda. Ano yung naging motivation niyo para makaakyat doon sa taas at ano yung feeling nung nandun na At kayo ano sa yung taas? nakita nyo doon sa tuktok? Siguro, going up, no, from Camp 3, May 17, gumising na kami ng mga 4 a.m. Tapos larga na kami ng 5 a.m. And we eventually reached
camphor after lunch. So, by that time, wala pa rin kaming maayos na tubig at maayos na pagkain. Actually, hindi nga ata kami kumain nung time na yun. So, pagdating namin ng camphor, medyo sobrang lakas na ng hangin. No? And nahirapan kami ikabit yung tent namin. So, medyo struggle talaga. And nagkaroon pa kami ng news na baka bumaba kami kasi medyo masama panahon. But we waited it out for around 3 to 4 hours. So, wala pa rin kaming kain at pahinga, mais na tubig. Pero, sabi namin ni Miguel sa isa't isa, ito na, last push na to. We trained for this moment. Isang pagora na lang, uhaw kami, pagod, gutom, pero kaya natin to. Last push. So, May 17 in the evening, excuse me, May 17 in the evening, around 6:30 p.m., we already pushed for the summit. Then, for several hours of walking, lakad lang one step at a time, hindi mo na nag-expect sa taas, no? Parang focus lang, one step at a time, focus on our safety. And nung packet kami sa Hillary step, no, ang mindset ko nun is, ang naisip ko nun is, wow, kita ko na yung curvature ng Earth, na ito, once in a lifetime, or hindi ko itong makakompare na feeling sa ibang bundok. And nung nasa taas na kami, medyo sumama pa yung panahon, lumakas pa yung hangin, mas lumamig, umabot ng -40, 80 kilometers per hour winds, and nagra-run kami on supplemental oxygen. Kaya di na rin kami nagtagal sa taas, bumaba na rin kami after. How about you, Sir? Ayun nga, unang-una, no, yung nandun na kami sa Summit Push, sobrang ganda nung nakikita ko. Parang malapit na kami sa sa langit. Ang liwanag ng mga bituin. Tapos nakikita mo yung mga ilaw ng mga cities na malalayo. So, parang kakaiba yung pakiramdam na parang ikaw yung pinakamataas na tao sa lugar na yun, sa buong mundo. Pero naiyak siguro. Oo, medyo Dramatic talaga. Medyo dramatic. Medyo dramatic yung moment. Kasi grabe yung training, grabe yung mental toughness, Yeah, yung yeah, yeah. push nila physically, you push yourself to the limits. Pero gusto ko itanong, meron ba kayong usapan na sakaling may isa sa inyo na hindi makaakyat, magpapatuloy ba yung isa sa inyo? Hindi na namin pinag-usapan, pero moreover na mas gusto na lang namin pag-usapan kung paano ba natin to tatahakin ng safe. Kasi alam naman namin na kaya namin. The only thing that could stop us is yung aksidente, avalanche. Pero may mga instances na meron kayong mga pwedeng mangyari sa inyo dun sa pagtahak. Yeah, actually nagkaroon na kami ng climb ni Miguel na nagkaroon ako ng problema sa gamit. Then I had to go down and si Miguel nag-push forward naman. Pero nag-intay si Miguel at a point Yes. para, di ba, humabol si Jeno. Pero ang ganda nun kanina yung sinabi nila, they go as a team, they will succeed as a team. Yes. Yun. Pero dito for now, ano bang next para kila Jeno and Sir Miguel Mapalad? Ano bang next sa inyo? Pagkatapos itong may next goal ba sila? pinakamataas na Mounted? mountain, ano bang sunod? Ano bang sunod sa inyo? Ang goal ng team namin is to complete all the 14 8,000 meter peak sa buong mundo. No? So, ang next big project namin is yung K2 sa Pakistan. Siya yung sinasabing Savage Mountain. So, mas technical siya sa Mount Everest. No? So, dito kailangan namin ng mga preparation pa for climbing. No? So, this year, magkakaroon kami ng mga high altitude training din. So, Kailan ba yung target date nyo to climb yung K2 sa Pakistan? So, ang target date namin dyan is next year, June, sa summer season, sa area na yun. Pero before that, tatahak kami ng isa pang 8,000 meter mountain. So, we are in, nasa time na kami ngayon na kailangan na bumalik sa training, kailangan na maghanap ulit ng financial support from sponsors. Ganyan. Nakakamangha si Jeno at si Miguel. Talaga ang gusto nila yung mga very difficult climb. At saka yung mga yung practice climb nila, yung mga 8,000 Speaking of meters. difficult, habol lang natin mga teammates, no? Itong Mount Everest, sabi mismo ni Sir Miguel Mapalad,
hindi ito yung pinaka-challenging na bundok para sa kanila? Hindi. Ano ang pinaka-challenge? Sa experience ko, yung mas technical yung Amadablam na climb. Although yung Everest naman kasi may iba-ibang disiplina dyan eh, no? Ang Everest is higher, so mas mahirap tungkol sa altitude, no, sa oxygen. Pero yung Amadablam naman, mas technical siya. Physically, demanding talaga yung climb na yun. Kay Jen, same ba? I would say the same. Yes. So, lagi kayo mag-partner. So, na-build na namin yung chemistry namin. So, masaya kami na meron kami itong dynamic duo namin. Okay. Bago tayo magpaalam, meron ba kayong message, gustong batiin at shoutouts? This is your time. So, maraming salamat sa lahat ng sumuporta at nagdasal sa amin para sa expedition na ito, no? Pero sana magtuloy ang inyong suporta at pagdasal sa mga susunod pa namin akyat. Kaya excited kami para sa mga susunod. Sir Miguel? Salamat sa mga sumuporta at nagdasal nung expedition namin sa Everest, no. At sana suportahan niyo ulit kami sa susunod na expedition, no. And binabati ko rin yung mga kasama namin, team namin na sasama sa amin sa aming project, outreach projects dito sa darating na weekend, no. Maraming salamat sa inyo sa pag-volunteer, sa pagtulong sa ating mga katutubong. Ayun, maraming salamat. Ayun, nakita Thank natin you. sila Sir Geno Panganiban and Miguel Mapalad ng ating And it's mga an honor national to have them Thank you. here. Thank Thank you you po. so Ang much. ating mga modern heroes, no? Ang ating mga Filipino mountaineers. Teammate, nabitin talaga ako sa ating Oo, kwentuhan. Parang there's so napakarami much pa. to ask. Alam mo, gusto ko especially itanong next, yung kung paano sila umiinom, di ba? Syempre, paano sila nagkakaroon ng tubig? Na-mention nila kanina, hindi sila nakakain at uminom Oo. during the last... At speaking of kain, paano ba sila tawag doon? Kaya lang, naubusan tayo ng... nagets lang ito. Oo, Alright, diba? naubusan na tayo ng oras. Kaya naman, teammates, anywhere, everywhere, mapapanood nyo kami itong Hayan, ang aming programa sa free-to-air channel PTV4, Digital Channel 4, The Box Channel 12, TV Plus Channel 4 at sa Sky Cable Channel 29. Para sa mga updates at live streaming, i-follow kami sa aming Facebook page sa PTV Sports Network. At subaybayan nyo rin ang lineup na inilatag namin sa PTV Sports Network mula 8 a.m. hanggang 10 p.m. At siya na nagtatapos ang isang oras sa Sports Balitaan. Ako si Meg Sioson, At ako naman po si Paolo Salamatin at ito ang PTV Sports.